Papasalamat po tayo sa lahat po ng ating mga giliw na taga-suporta po. Ayan, parang tumanda na ako dito sa camera na to. Alisin natin para medyo junior pa tayo. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat at sumasaludo ako sa inyong pagtitiwala po sa ating channel. Although may mas mga bigatin dyan ang mga technician tayo po ay nagpapahagi lamang sa abot ng ating makakaya. Hindi tayo master, hindi tayo basta ang atin ay masaya po tayo na tayo ay magbahagi ng ating mumunting karanasan, munting kaalaman sa lahat po ng ating mga kaibigan na gusto ring matuto. Ayan, hapyaw lang po tayo at kung yung abot ng ating makakaya. So maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan. Thank you. At syempre po, bago po tayo magpatuloy ng ating ginagawang itong mga kabalita, ay ano nga ba ang unit na ito? Isa po itong shower heater mga kaibigan, at tinala sa atin dahil wala pong power ang unit. At na-check po natin dyan sa kanyang automatic switch mga kabalita, yung tinatawag po natin na reed switch. Isa pong napakahalagang protective device na maituturing po mga kabalita, dahil yan ay kusang nag-uon pagka may na-detect na tubig dyan sa ating tubo mga kaibigan. Isa po siyang electromagnetic switch mga kabalita. So once na may tubig na po ang ating tubo na yan, may magnet po yan sa tapat niya sa ilalim, at naglaro yung magnet na tapat po dyan, mag-uon po ang ating unit. So wag po nating baliwalain ang piyesa na yan mga kaibigan, dahil importante po. Ayan ay palitan po natin kung ano ang nakalagay dyan. So yung iba ay i-jump na lang daw po. Hindi po pwede para sa akin mga kaibigan, dahil once na i-jump po natin yan, hindi na po mamatik ang nasabing shower heater mga kaibigan, dahil ginamp po natin ang kanyang reed switch na ang function ay mag-shut off pagka wala na pong tubig dyan sa ating tubo. So delikado po mga kaibigan. At syempre sa mga ganitong klase ng gawain mga kaibigan, ay wag po tayong magmamadali dahil para naman po yon sa safety ng gagamit po ng nasabing unit mga kaibigan. At naikabit na po natin. Ngayon ay susubukan nating i-check ng ating multi-tester kung may voltahe na po. So ayan po bali dyan po taka-pwesto ang ating tinutukoy yung reed switch mga kaibigan. May plastic po yan na takip, at tinanggal po muna natin upang yun nga mailagay ang panibago. So this time ay patuloy na po tayo sa ating pag-check kung may voltahe na nga ba ay papunta dito sa ating heating element mga kaibigan. Ay isa pa, tinanggal po muna natin upang wika nga po ay maiwasan baka masira ang ating heating element na mga kaibigan, ay tayo pa ang magbayad. Gumawa po tayo ng paraan upang masukat natin kung may voltahe na nga ba napapasok dyan mga kabalita. At eto na, yan po ang stock ng tubig. Yan ang nagpapainit mga kaibigan. Sana ay may power na ang unit mga kaibigan. At yun lamang ang pinalitan natin, dahil nag-malfunction na nga po ang reed switch na yun mga kaibigan. So yan ang control board. Andyan po ang ating on and off, at yung isa ring adjust mga kabalita. Dati ay wala pong ilaw dyan So ano pa inaantay natin? Subukan na natin to kung gagana na ba ang unit. Ito po yun pagka pumasok po tayo sa banyo ay makikita po natin na may LED light indicator po dyan mga kaibigan. And this time na kaya? Plug in na natin. At isa pa, naidagdag po natin dito sa ating vlog na ito,
hindi po maganda ang ginamit na mail plug mga kaibigan, dahil tinanggal po ang ating earth ground mga kaibigan. Huwag niyo pong tatanggalin, napaka-importante po niyan mga kaibigan. Pero na-advise ko na rin po ang may-ari at sabi ko ay siya na lamang ang magpalit, dahil isa naman po siyang electrician mga kaibigan. At alam niyo naman po ang kahalagahan ng isang earth ground mga kaibigan. Eto na, plugin na natin. Ayun! At sa wakas ay umilaw na po. At may voltahe na rin po papunta doon sa ating heating element mga kaibigan. Na ibig sabihin lamang nito ay okay na ang ating shower heater na ito mga kaibigan. Ayun, nakatsamba na naman po tayo. At yan, subukan natin. Sagod na po ang ating unit, at sana po ay may matutunan po tayo sa ating video na ito. Kung sa inyong palagay ay nakatulong po tayo sa pagbahagi sa inyo ng kaunting kaalaman mga kaibigan, ay pakilike naman po ating video at ibahagi po natin sa iba, upang nang sa ganoon ay marami din ang makapanood ng ating video mga kaibigan. Sa puntong ito, tayo po ay pansamantalang nagpapaalam sa inyo lahat mga kaibigan, hanggang sa susunod po natin na video.